nga natin kasi sabi na Malacanang baka raw sa mga kaalyado ng mga Duterte galing yung ah, itong balita, no? Legal counsel po ni Senador Bato de la Rosa. Attorney, good afternoon. Si Radyo Man Lourdes, maulang hapon. Ay, maulang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig at Attorney, nagmamasid. Yes, boss. ano ba talaga? Nahuli na ba? O ano ba itong balitang ito na gumulat sa buong Pilipinas? Oo nga eh. Pati nga ako, gulat na gulat eh. Kasi yesterday, may trial ako sa morning. Hindi ako masyado nakatulog. Natulog ako sa hapon. Nagising na lang ako sa daming tawag sa akin. Oo, pero alam ko na baka hindi totoo. Kasi kung nangyayari yun, tatawag yun sa akin or the members of his family. Eh, wala namang tawag sa akin. Eh, pagkagabi nga, nung nabasa ko rin yung anong tawag ito, even before that, I called up, ako na nga tumawag para mag-confirm doon sa member ng family, hindi sa kanya kasi mag-ping yan eh. Kasi baka malaman na tuloy yung Location. location niya. Oo. So, doon ako sa member ng family niya at pati sila, nagtaka din saan galing yung mga usap-usapan na yun. Oo. Okay, Yes. linawin ko, attorney, no, hindi totoo. Walang confirmation sa inyo yung inyong pamilya na inyong kliyente. Sino po nakausap niyo sa kanyang pamilya, attorney? Member ng kanyang family. Member ng kanyang family. Yes, po. Tinawagan niyo po, tinanong niyo. Immediate family. Opo, Immediate family. tinanong niyo po na ano to, nahuli May na. narinig ko. May narinig ba kayo na ano? May narinig rin kami, attorney, pero wala man siyang tawag. So baka hindi totoo talaga ito. Kaya nga, hindi kami makakonfirm, of course, kasi hindi namin alam kung saan siya. At ayoko rin malaman kung saan siya. Okay? So the only thing who can confirm this would be him. Would be Senator Bato. Attorney, sa tingin mo, bakit po may lumabas na ganito? Opinion mo lang as a lawyer and legal counsel ka ni Sen Bato. I really do not know and I do not want to speculate. But I did speculate na baka ano din ito kasi minsan mga ganyan, kailangan ng mga strategy. Magpagawa ka ng what to call this para malaman mo yung ano. Location. Location. Yun nga na baka magtawag ako, matrace na tuloy kung saan siya. Yung mga pero pwede din ako magkamali, no? Baka meron lang ding gusto magawa ng senaryo kaya nangyayari itong mga ganito. Sa panigo na Malacanang, baka raw po ito'y pakawala lamang ng mga kaalyado po ng mga Duterte. Reaction niyo po? Bakit naman gagawin namin yun? Ano namang mapapala namin kung gagawin namin yun? Oo. Imposible po yan. And I do hope and pray na i-reassess nila yung parating na yan. Opo. Wala pa rin po kayong contact na mahabang panahon kay Sen Bato, sir? Yes. The last time that we talked at length was during the time when he went back to the Senate. No? Yung mga siguro a few hours before he left the Senate premises na na-confirm ko medyo in between lunch or after lunch na on that same day. Wala na pala siya dun sa Senado. Yun po. Attorney, sandali. Kung siya po ay mahuhuli, as a lawyer, no, at mahuhuli siya ng ating mga local authorities, mabibigyan pa ba siya ng chance na matawagan kayo? Of course, that's a right under Republic Act 7483, no? Supposedly I will not call him as an accused. But then again, since he is a person under the custody of law enforcement authorities, I would like to believe that the rights guaranteed under our Bill of Rights as well as Republic Act 7483 would apply such that he would be entitled to counsel. And it applies at the time of his arrest, even before that, and during the time, all the time that he is under the custody of law enforcement officers. Available po yan at all times po ang nakasabi sa batas. Oo, sabi ko kasi kahapon, kahit si Senator Ping, kung siya po ay nahuli, doon na ho yun, diretso sa airport. Oo nga, sana naman hindi ganun. Para naman maka-avail kami ng remedies niya under the law. And if that would happen, then sana, yes sir. Thank you. Yes sir. Pasensya na. Hindi naman si Senator Bato yun, sir, ha? Hindi, si General Focus yun. May kaso din kasi si General Focus Opo. ako rin ang lawyer niya. Kaka-hearing lang namin dun sa Quezon City. Attorney, linawin ko lang, ha? Pag halimbawa, hinuli na siya, didiretso sa airport, pwede pa kayong gumawa ng remedy nun?
Of course. We can file an appropriate manifestation with motion in the pending case with the Supreme Court, or we can perhaps file a petition for habeas corpus. Mga ganun po mga remedies po na available sa amin. Na pwede naming gawain. Alam naman lahat ng mga lawyers yan. Pero bakit hindi ho nagawa yun kay dating Pangulo? Ginawa namin, di ba? Pero nagkaroon nga ng rumor na may TRO na, di ba? Pero ang rumor pala ay it turned out na ipinaraffle lamang yung kaso. Yun, di ba? Opo. Nagkakaso nga ako ng disbarment doon kami ni Atty. Raul Lambino Kasi akala namin merong TRO na. Di ba? Naalala mo, at 8 o'clock in the evening kasi somebody called me, at sinabi niyo po sa amin. Loudspeaker ko, narinig ni Atty. Raul Lambino at na-announce niya via live video coverage. Kaya nga nagkaroon kami ng disbarment noon. Ongoing pa nga yung proceedings noon until now. Okay, so huli na lang, attorney. So malabo, halimbawa nahuli siya, malabong mapalipad agad pa ICC. Well, hindi namin control yan. That's up to the law enforcement authorities. But I hope and pray na sana naman hindi nila gawain yun. At irespeto natin that we are out of the Rome Statute as early as March 17 of 2019. The proceedings, the request for formal investigation against him happened in September of 2021, more than 2 years after we withdrew from the Rome Statute, and his warrant of arrest also happened post-withdrawal, and that only happened last November 2025, which was revealed only last May of 2026. So lahat po yung mga proceedings post-withdrawal. So ang amin po talagang, stand dyan, is wala na talagang jurisdiction yung ICC. Ang administration lang po na ito ang nagpupumilit na ipaalam at kumbinsihin ang ating mga katauhan sa Pilipinas na mayroon pang jurisdiction ng ICC. We are a very unique country. We are the only country in the world that insists that another court would exercise jurisdiction over our citizens. Napaka-unique natin. Okay. Attorney, salamat sa inyo pong pag-update sa amin. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Salamat po. Sige, thank you.